Naglabas ng saloobin si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes kaugnay sa talamak na korupsyon sa gobyerno. Sa isang bahagi ng Facebook post ni Dingdong Dantes noong Sabado, September 13, ibinahagi niya ang tanong na sumulpot sa isip nila ng misis niyang si Kapuso Primetime Queen habang nanonood ng hearing. Sabi niya, early this week, while watching the hearing with my wife as stories of corruption unfolded, we ask ourselves, what kind of future will our children inherit? Will they grow up in a society that values truth, integrity, and compassion, or one that normalizes deceit and greed? Dagdag pa niya, as parents, we know we cannot shame them forever. One day, they will face the world with their own eyes, their own voice, their own choices. The question is, how do we prepare them? How do we make sure they inherit not our fears, but our courage? Ayon pa sa aktor, hindi pa raw niya nararamdaman na sobrang malismaya, mabigo, magalit, at mabalisa ng magkasabay. Not just because I now know the taxes I've paid have been played with pun intended, but because the very institution means to secure our future may also be the same ones denying it to our children. This goes beyond corruption in the legal sense, and that pains me the most. Gayunpaman, naniniwala pa rin umano siya na may mga tao at pinuno pa rin nanatiling mabuti na hindi sumusuko. Aniya, there are still a few who quietly and steadfastly choose what is right. Their example remind us that courage and discipline are still possible, even in difficult times. Because if we choose to see, to speak, and to act, then hope will no longer be in doubt. It will be our future. Matatanda ang ilang mga artista at personalidad na rin ang naghayag ng kanilang mga sentimento sa kinakarap na korupsyon ng bansa matapos mabunyag ang anomalya sa likod ng flood control projects. Samantala, isinugod muli sa ospital si Kris Aquino noong isang linggo dahil tumaas ang blood pressure nito. Sa pamamagitan ng Instagram post, sinabi ng malapit niyang kaibigan at dating entertainment editor na si Den Dubalares na ligtas na at maayos ang kalagayan ni Kris. Totoo raw na isinugod si Kris sa ospital sakay ng isang ambulansya pero stable na ang lahat. Ayon kay Dindo, kinabahan siya sa nasagap na impormasyon dahil ilang araw siyang walang kontak kay Kris Aquino. Kaagad doon niyang kinontak ang mga nakalibot kay Kris at sinabihan din daw siya ni Kris na huwag na mag-alala dahil kinakaya pa niya ang laban sa kanyang kalusugan pero mukhang ito ng pinakamalakas niyang laban sa kanyang sakit. Ibig sabihin lamang na ibinubuhos na ni Kris ang lahat ng kanyang makakaya upang harapin ang lahat ng mga ito at hindi rin niya alam ang masusunod na mangyayari sa kanyang buhay kung sakaling aatakihin ulit ito ng kanyang mataas na presyon. Ayon pa kay Dindo, mataas pa rin ang moral ngayon ni Kris sa kabila ng kanyang mga sinasabi dahil naturaw na raw ang blood clot sa kailangan upang matuloy na ang kanyang operasyon.